Hinarap si Jesus kay Gobernador Poncio Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato. Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Ngunit nang paratang siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato. Hindi mo ba naririnig ang mga pinaratang nila sa iyo? Ngunit hindi sumagot si Jesus gagatok man. Kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Pasko, kinauguran ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo, sino mang mahilig ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barrabas. Kaya't nang magkatipon ng mga tao, tinanong sila ni Pilato. Sino ang ibig ninyong panayain ko? Si Barrabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Alam ni Pilato na hindi ang nabulyo sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan. Samantalang siya nakalulog sa kuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa. Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako sa aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinusulat ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hinihing kay Pilato na si Barrabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador. Sino sa dalawa ang ibig ninyong panayain ko? Si Barrabas po. Sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato. Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang lahat. Ipakaw sa krus. Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw. Ipakaw sa krus. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang nagkakagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at nahugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo. Sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao. Pinananagutan namin na ang aming mga anak ang pagkamatay niya at inalaya niya si Barrabas. Ngunit ipinahumpit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawan ng gobernador sa Pretorio at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinugaran nila siya at sinuota ng isang balaban na pulang-pula. Nagligaw sila ng halamang matinig at ipinutong sa kanya. Saka pinaghahawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at palibak siyang niluhod-luhan at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Sila'y pinagluluhan. Kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghahampas sa ulo at matapos kutyain, kanilang nilisan siya ng balaban. Sinuota ng sariling damit at inilabas upang ipaw sa krus. Paglabas nila sa ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang pinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag ng Golgotha, na nangangahulugang pook ng mga puno, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng akdo. Ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran at naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang kulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibang din siya ng mga nagdaraan